Castro. So ito yung sunod. So mga kababayan, ito yung sunod nating pag-usapan ay patungkol sa ito ngang si Mary Grace Piatos. Haharap na daw or handang harapin ng mga senador itong si Mary Grace Piatos. Naku mga kababayan, ito ang tanong ngayon. Lalabas kaya si Mary Grace Piatos? Mga kababayan, lalabas kaya si Mary Grace Piatos? Nagtatanong lang ako mga kababayan, lalantad kaya si Mary Grace Piatos? Totoo kaya na may Mary Grace Piatos? Nako, yan ang katanungan ngayon. Ito mga kababayan, pakinggan natin yung patungkol kay Mary Grace Piatos. Naku, Diyos ko. Paano kaya ito anuhin mga kababayan? Ipapaliwanag. Ito Travel with peace of mind with our May service ads lang guarantee. mga Your next kababayan. holiday trip starts with trip.com. Handa na ang House Prosecution Panel na makaharap si Mary Grace Piatos, isa sa umunoy benepisyaryo ng milyong-milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay oras na buksan na ang impeachment trial sa July 6. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Ayan. Habang nalalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, excited na ang House Prosecution Panel dahil makakaharap na nila sa wakas si Mary Grace Piatos. Ang tanong ngayon, mga kababayan, lusutan ni Sara. Si Grace Piatos, ang bibit-bitin niya yun. Make sure na yung Mary Grace niyan, pangalan niya Mary Grace at Piatos ang apelyido. Kasi kung naalala ninyo, sabi ni Bato, maraming Piatos sa Davao. Now, which is totoo naman, may mga Piatos sa Davao. Pero make sure na ang Mary Grace na yan ay Mary Grace at Piatos ang apelyido at may birth certificate. Kasi according kasi sa research at sa pangangalap ng info ng mga mambabatas, walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate at walang record. No? Mamirian Suzuki, hello po. So ang tanong ngayon, meron ba talaga Mary Grace Piatos? Anong iharap ni Sara dyan? Mga kababayan, paano iharap ni Sara si Mary Grace Piatos? Diba? Inimagine ko talaga mga kababayan, baka magsuot ng mascot yan ng Piatos. Yung may kamay, may paa, tapos malaking square, Piatos. Kasi mga kababayan, kung hindi nila kayang iharap yan, automatic talaga si Sara. Makukulong talaga siya dyan. Nag-iisip talaga ako, maharap kaya niya yan? Paano kaya iharap ni Sara yan? Totoo talaga na may Mary Grace Piatos. Paano yung Uishi? Paano yung Nagaraya? Paano yung Realme, Xiaomi? Paano yung paano yung Marian Rivera at Chel Jokno? Ayan ito mga kababayan. Paano iharap ni Sara si Marian Rivera, si Chel Jokno? Paano niya iharap si Dudong Bungal, si Dudong Barok, si Jugs de Luga, Jugs de Asim, anak ng Pateteng. Sige. Si Maki Mingo, Xiaomi Realme 8. Paano niya iharap yan? Kaya mga kababayan, parang pinagluluko na tayo ni Sara Sa totoo lang, pinagluluko na tayo ni Sara. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson na now del Sur Representative Sia Alontodio, kapanapanabik sa kanila ang pagsisimula ng impeachment trial dahil matatapos na ang matagal ng paghihintay na makita ng personal ang kontrobersyal na testigo. Sabi ni Asyong, Si Mary Grace. kabaligtaran naman ang kanilang excitement sa depensa. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, natatawa na ako mag-isip.
Sino kaya si Mary Grace Piatos? Saan kaya siya nakatira? Ano kayang itsura niya? Excited na ako. Lalabas kaya si Mary Grace Piatos? Meron ba talagang Mary Grace Piatos? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, baka bigla na namang sabihin ni Sarah, ay hindi po siya present. Bakit? Nininervyos po si Mary Grace Piatos. Naigit po. Bawal po siyang humarap. Nako, expected ko na yan, mga kababayan. Kasi di ba yan yung ipanlaban ng grupo sa kampo ni Sarah na totoong may Mary Grace Piatos. Eh di ba sinabi yan ni Attorney Pua na ihaharap namin si Mary Grace Piatos kapag ka na-trial na sa Senate. Eh, siguraduhin nyo lang na yung Mary Grace na yan ay ang pangalan Mary Grace at ang apelyido Piatos at my birth certificate. Ang malaking hamon sa kampo ng Vice Presidente na maiharap si Piatos. Mm. Isang malaking misteryo kung sino si Mary Grace Piatos matapos lumitaw ang pangalan niya sa mga acknowledgement receipt sa daang milyong pisong gastos ng OVP at DepEd sa confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority at National Bureau of Investigation na walang nakarehistrong Mary Grace Piatos. Nako! Bukod pa ito sa mga napansin ng mga kongresista sa kainan. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, natatawa na ako. Sino kaya? Paano kaya iharap ni Sarah yan? Hindi naman po pwede na mag-present siya ng ibang tao tapos sabihin niya siya si Mary Grace Piatos. Kasi pinapanindigan nila na may birth certificate. Pinapanindigan nila na Mary Grace Piatos ang pangalan. Siguraduhin nyo lang na may birth at siguraduhin nyo na authenticated yan, hindi lit registered. Diba? Inalang detalye sa seri ng pagdinig ng Kamara. Iisang pangalan sa magkakaibang lugar Ma'am at Agnes, magkakaibang hello pirma. Kaya ang naging tanong, totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos o isa lamang siyang karakter sa piraso ng papel? Mga tanong na sa wakas ay sasagutan sa darating na impeachment trial. So si Mary Grace Piatos ba ay taga-Biringan? Tao ba talaga siya o papel? Baka si Mary Grace Piatos miyembro ng ML yan. Sa Mobile Legend. Baka mga kasama ni ni Badang, ni Lapu-Lapu, ni Pacquiao. Baka nasa laro ng Mobile Legend yung Mary Grace Piatos na yan Kaya yun ang aking katanungan, mga kababayan. Totoo ba talaga ni Mary Grace Piatos? Meron ba talaga? Sa totoo lang, mga kababayan, natatawa ako. Ito pa. Nilamon ito. Informant. Ano ba to? Nilamon daw, no? Si kinain ng buhay ng defense team. Si, Jinky Luistro. Tila naungusan umano ng abogado ni VP Sara, si House Lead Prosecutor Jervin Luistro sa unang closed-door pre-trial conference. Dahil dito, ayon sa informant ng Billionaire News Channel, umiinit ang ulo ng isang private prosecutor. Narito ang exclusive Agenda Weekend report ni Hannity. Talagang iinit yung ulo niya kasi kailangan pagpilitan niyang tama yung mali ni Sarah kasi abogado nga naman siya. 'Di ba? Mahirap naman na ilaglag niya si Sarah, syempre bayad sila eh. 'Di ba, ikaw mga kababayan, alam mo na sa sarili mo na wala talagang Mary Grace Piatos, pagpilitan mong meron. Bakit? Bayad ka eh. 'Di ba? Tila kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison, ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervin Luistro, ganyan kung ilarawan ng informant ng Billionaire News Channel ang day 1 ng closed-door pre-trial conference para sa impeachment case ng bise. Nang ibabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Unprepared umano para sa informant ang House Prosecution sa naging arguments ng defense team ng bise na kalaunay naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa diskusyon. Period ba ngayon mainit ang ulo, sir? Una nang iniulat ng BNC na tila nagkatensyon sa naging PTC dahil
dahilan para panandaliang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ang daloy ng proceedings. Si Sison ay partner sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm na ayon sa BNC Informant ay tanging nag-participate sa bahagi ng legal team ng bise pagdating sa talakayan. Sa on-point ng BNC, tila dinownplay naman ni Luistro ang umano'y tensyon sa pre-trial. It was between you and Attorney Sheila ho ba? No, not necessarily, no. I would charge the exchange of arguments as merely maintaining our respective positions, mine for the prosecution and hers for the defense, no. But I do not describe it as tension. It is merely disagreement and opposite position and keeping our respective grounds. So nagets ko na mga kababayan. Nagets ko na yung hindi nila pagkaintindihan. Ganito yan, bigyan ko kayo ng example ha. Explainer daw tayo eh. Ganito yan, meron sigurong bagay na katulad niyan, example ko sa inyo ha, Mary Grace Piatos. Ngayon, siguro hiniling ng kampo ni Luistro na meron ba talagang Mary Grace Piatos? Siyempre, ipagdiinan niya ng kampo ni Sara, oo, meron. Ngayon, sasabihin ni Luistro, bakit nung ichinek ito sa PSA or sa NSO, walang record, walang birth, walang death, walang record. Pero ipagpipilitan na naman yan ng grupo ni Sara. So, siguro ganun. Hindi sila nagkakaintindihan. Kasi nga mga kababayan, ulitin ko sa inyo, siyempre kliyente mo si Sara. Kahit mali yan, ipagtanggol mo siya. Bakit? Binayaran ka eh. Wala namang abogado. Halimbawa, ako abogado ako ni Sara. Sasabihin ko bang, wala naman talagang Mary Grace Piatos, gawa-gawa lang namin yan. Di lagot ako kay Sara. So, paano na yung bayad ko nun? Diba? Ganun yun, mga kababayan. Oo. So, ganun siguro ang nangyari na hindi sila magkaintindihan. Example lang yun ha. Sample lang yun. Oo. Bawal nga mga kababayan kasi closed door nga. Bawal malaman. Malalaman naman natin yan sa huli. Kung sino yung panalo. In the prosecution at siya doon sa defense. Una na rin nilinaw ni Attorney Michael Buwan na normal lang naman daw ang hindi pagkakaintindihan sa dalawang kampo. It's normal in any pre-trial, even in hindi na sa impeachment, pero sa mga regular na mga kaso, normal lang yung mga ganung bagay. Wala namang personalan yan, trabaho lang eh. Ganito rin ang pagtingin ni Diba? Walang personalan, trabaho lang. Siyempre, bukong-buko ka na, paglalaban mo pa rin na tama ka kahit mali. Tama ka pa rin. Bakit? Siyempre, kliyente mo yan eh. Kaya nga minsan mga kababayan, sabi ko talaga, buti lang hindi ako naging abogado eh. Bakit? Ang hirap kaya humawak ng kaso tapos alam mo ng talo, ipagpilitan mong panalo. Parang si maliit lang, yung sabi ni Matibag, yung abogadong maliit na hindi niya kilala, yung puro hawak niya, puro talo, kaya hindi na nanalo, puro kulong yung kliyente. Hindi ba? Kita niyo yung sabi ni Melvin Matibag, yung pinadala yung abogado yung maliit, hindi ko kilala, yung puro talo yung hawak. Nag-abogado ka pa tapos puro naman talo yung kliyente mo. Ang tawag doon, lawyer of sin. Sin lawyer. Diba? Tama naman ako mga kababayan. Oo. Siyempre, pera din yan. Di bali ng talo, at least may pera. Magkano ba naman yung acceptance fee? Kaya sabihin natin, 100K acceptance fee. Oo. Tapos siyempre, mga bilyonaryong illegal yung mga... Ayaw ko na, Lord. Ayaw ko na. Di bali nang hindi ako maging kilala, no? O kung ako maging abogado, di bali nang hindi ako kilala, at least yung hinahawakan. Kasi, di ba, kaya ka nga mag-abogado para maraming kumuha sa'yo. Kailangan marami kang naipanalo. Kung ang abogado ka, tapos puro talo ang hinahawakan mo, walang kukuha sa'yo. Ang kukuha sa'yo, yung talo lang din. Maliban na lang kung may mag-recommend sa'yo. Di ba? Ganon yun, mga kababayan. Alam nyo na. Continue. Clerk of Court Bantug nang tanungin tungkol sa tensyon. Hindi natapos ang PTC nitong Webes at kailangan pang magmarka ng ebidensya dahil sa dami raw ng mga dokumentong ito. Ayon kay Luistro, partikular dyan ang sa issue sa confidential funds at unexplained wealth na paratang laban sa bise. Babalik sa Lunes, June 22 ang defense at prosecution sa Senado. So yun po yun na mga kababayan. So ngayon alam nyo na.
Kaya nga, mahirap mag-abogado, lalo na, alam mo naman, natalo ka na eh. Siyempre, kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi ko naman ina-underestimate yung mga abogado. Pero dapat mag-abogado ka, make sure na marami kang panalo kaysa sa talo. Kasi ganun yan eh, mga kababayan. Halimbawa, nagtitinda ka ng gulay. Paano ka makabenta kung ang gulay mo puro sira? 'Di ba? Make sure na ang ibebenta mong gulay malinis, fresh, bago, walang bulok. Kasi kung ang ibinibenta mong gulay puro bulok, wala kang benta. Sa madaling salita, kung mag-abogado ka, kailangan para marami kang kliyente, maraming magtiwala sa iyo, make sure na marami kang naipanalo. Kasi abogado, tapos puro talo ang hawak mo, sino kukuha sa iyo? So ano ipagmalaki mo dun sa mga angkan mo, sa mga kapu-apuhan mo? Yung naging abogado ka pero yung hinahawakan mong kaso puro kulong. Di ba nakakahiya? Ang hirap ipagyabang. Ang hirap ipagyabang na lolo ko yung maliit pero walang naipanalo. Abogado ang lolo ko pero walang kaso, di ba? Di ba tsaka? Tsaka talaga, maliit eh. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po masyadong habaan at tagalan mga kababayan kasi alas 10 mahigit na po. So yun lang, maraming salamat po sa inyong lahat.